Ladies and gentlemen, the session of this honorable body is about to commence. Everyone, please rise. As the elected City Vice Mayor and the presiding officer, this 8th regular session is now called to order. Roll call, please. The members of the Sangguniang Panlungsod, Honorable Michael Gerard T. Morada, Honorable Galileo P. Angeles, Honorable Jennifer Spy T. Toledo, Honorable Oscar M. Gozos II, Honorable Rio Nicole H. Ronquillo, Honorable Venice D. Manalo, Honorable Miguel P. Lina III, Honorable Merlo P. Silva, Honorable Abior R. Rocafort, Honorable Ralph Peter S. Umali, Honorable Aris D. Macala, Honorable Percival V. Loho, Honorable Windy P. Lat, Honorable Angela Antoinette B. Bautista, and the presiding officer, Honorable City Vice Mayor Camille Anchilin M. Lopez. Do we have a quorum? We have a quorum. May I request the Honorable Michael Gerard Morada for the leading of the invocation and the singing of the national anthem. Ilagay po natin ang ating mga sarili sa banal na presensya ng Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahal namin Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ipinagkaloob niyo po sa amin. Gabayan niyo po kami ngayong araw na ito sa aming session at naway panatiliin niyo pong malakas at malusog lahat po ng aming mga kababayan at inaalala din po namin lahat po ng aming mga kababayan na may sakit, pumanaw, at lahat na rin po ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo, pinagdadasal at inaalala po namin sa oras na ito. Lahat po ito ay hinihingin namin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang bahagi ng dibdib at awitin ang pambansang awit. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Good morning, everyone. We now proceed with Privilege R. Privilege, Honorable Nicole Ronquillo is recognized. Again, gentle reminder for everyone to please observe proper decorum. Thank you. And good morning po to everyone. Madam Chair, good morning. Noong nakaraang linggo po, nagbahagi kami sa aming Facebook page ng isang post tungkol sa tradisyon na buling-buling. Isang makulay at matandang kaugalian sa Batangas na sumisimbolo ng kasiyahan at pagkakaisa. Layunin lamang ng post na iyon na ipaalala po ang diwa ng tradisyon at ang kasaysayan nito sa ating kultura.
Gayunpaman, nitong March 2, 2025, natanggap namin ang ilang negatibong komento mula sa mga Lipenyo kaugnay ng ilang insidente na nagdulot ng abala at pinsala sa ilang residente. Isa sa mga naiulat ay ang pagkasira ng salamin ng isang jeep na nagresulta sa pagkakasugat ng ilang pasahero. Habang kinikilala po natin ang kahalagahan ng buling-buling bilang isang kinaugaliang tradisyon, hindi rin natin maaaring ipasawalang bahala ang mga insidenteng nagdulot ng kapahamakan. Dahil dito, ang usapin ito ay nais ko pong ipa-refer, Madam Chair, sa tamang komite upang mapag-aralan kung anong mga hakbang ang maaaring gawin upang mapanatili ang diwa ng tradisyon nang hindi ito nagiging sanhi ng disgrasya o abala sa iba. Mahalaga ang ating kultura, ngunit kasabay nito ang responsibilidad na tiyakin na ang anumang pagdiriwang ay naisasagawa ng may kaayusan at paggalang sa kapakanan po ng lahat. Maraming salamat po. Matter brought up is referred to the Committee on History and Cultural Affairs. Do you have any comment po, Honorable Silva? You are recognized. Siguro, Madam Chair, nakarepair mo sa committee. Ang akin yung kita dyan, regulation lang siguro. Dahil ano man mangyari, hindi ho maalis natin yan at ang kalaban ho natin dito ay ang simbahan. Dahil ang alam ko ho, kaya ho nagbubuling-buling, nahingi ho ng ulan. Thank you po. Privilege, Honorable Loho is recognized. Good morning, Madam Chair, and sa akin po mga kasamahan na konsihal. I have received a letter coming from the Mayor's Office endorsing to this August body the request of our City Health Officer for the passage of an ordinance adopting Republic Act number 10152 or the implementation of basic immunization services for infants and children. Matter brought up is referred to the Committee on Health. Okay po. Another one po, also coming from the City Mayor's Office, respectfully requesting the passage of a resolution authorizing the undersigned to enter into a memorandum of agreement with Batangas Medical Center relative to the establishment of a satellite blood service facility at the Lipa City Hospital System 2. Paki-refer na lang. Refer to the Committee on Health. Thank you, Madam Thank Chair. you. Any other privilege? Honorable Silva is recognized. Good morning, Madam Chair. Alam mo nyo, ilang araw na ho kami na kasama ng ating mayor sa Barabarangay at nagbibigay ho ng mga ayuda para sa ating mga senior citizen. Napakaganda ho at nakakatuwa at madami mga senior citizen ang natutuwa ho sa pamahalaan. Dahil ho sa kahit ho paano nakakatanggap sila ng mga ayuda na nakakatulong sa kanila. Hindi lamang ho sa pagbili ng gamot, kundi ho nagiging dahilan upang sila ay maging agresibo sa buhay. Pero Madam Chair, nakakapagtaka rin naman, madami rin ho senior citizen ang nagtatanong naman, bakit daw ho hindi sila nakakasali doon ho sa programa, national o local. Nakita ko ho, tama ho ang punto nila, senior citizen, dahil dapat sana entitled sila sa ganito mga programa ng national o ng lokal. Pero sinasabi ko nga ho, magparehistro sa National Commission on Senior Citizen at pumunta sa mga presidente ng senior citizen sa bawat barangay. Ngunit sa kasamang pangalan, Madam Chair, ay kahit ilang beses na sila na nakikipag-coordinate ay wala hong nangyayari. Ang tanong ho, kailan sila makakasama sa programa? Siguro, Madam Chair, bigyan natin ng pansin ito. Bakit nga ga? Bakit nga ho? Hindi sila nakakasama. Ano ang dahilan? Hindi naman ho siguro sasabihin walang pondo. Hindi naman ho siguro sasabihin na ang mga pangalan nila hindi nakakarating sa tamang opisina. Bakit ho, Madam Chair? Alam mo nyo, ako rin ay nagtataka dahil ang alam ko ho, once na senior citizen ay umidad na 60 o isang tao umidad na 60, si kwalipikado na. Under the national law, nung una, ay sinasabi pag ikaw ay SAS, SSS, or ano yun yung sa mga Air Force, Police,
na ikaw'y pensyonado, hindi ka kwalipikado. Pero may bago yata akong batas ngayon na lahat ng senior citizen ay kwalipikado. Lalo na ho ngayon, binabalangkas na yun hong pag umedad ka ng 80-90 ay bibigyan ka ng 20 mil. Ngayon, nag-10 na lamang. At ako nga hinaalaala ko, may ordinansa nga ho pala ako dito na yung birthday gift ng senior citizen ay hindi pa rin naman ho yun napapatupad. Sana, yun ang maganda. Kaya Madam Chair, balik ulit tayo sa issue, bakit hindi sila nakakatanggap? Sino ang may pagkukulang? Pagkukulang ba ito ng atin hong local City Social Welfare Development Office? Or ito bagay pagkukulang ng National Office, DSWD? Or ito bagay pagkukulang ng mga tao or ng mga pinuno ng senior citizen? Mga bagay na yan, Madam Chair, kinakailangan magkaroon ng kasagutan upang bawat isa sa atin kapag tayo tinanong, ay tayo may direktang sagot. At kinakailangan na rin siguro, Madam Chair, na ma-resolve. Kung kinakailangan kung ang kulang ay pondo, siguro tayo hinaririto upang hanapan ng pondo. Kung ang kulang naman ay yun yung kusa ng mga opisyalis, edi atin na tingnan kung ano yung makakatulong para lahat na senior citizen sa lipa ay lalo hong sumaya, Madam Chair. Kaya ito na sinasabi ko po, wala hong politika, pero kinakailangan na nating tugunan ang mga katanungan ng mga senior citizen at magiging senior citizen pa. Katulad yan, Madam Chair. Ngayon, 2025, may senior citizen na umidad na 60. Bukas, makaluwa sa isang araw, sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon, may senior citizen na uli. Ano naman sasabihin natin? Yun nga mga senior citizen na edad 64, hindi pa nagkakaroon ng benepisyo. Ay ngayon, mga bago senior citizen. Siguro, Madam Chair, tingnan na natin ang mga problemang ito. Kaya please refer to the proper committee para sa ganon, tayo, bawat isa sa atin, ay magkaroon tayo ng kasagutan sa katanungan ng marami nating kababayan. Na balita ko mahigit pa sa 2,000. As of last week, mahigit pa sa 2,000 ang senior citizen na hindi pa nagkakaroon or nagkakaroon ng benepisyo sa programa. Ay bukas paano sa isang araw, padami ito ng padami. Baka ito parang tricycle na sa halip na kumaunti ang kulurong ay lalo dadami. Kaya dapat siguro natin na ito ay marusalba na, Madam Chair. Please refer to the proper committee. Matter brought up is referred to the Committee on Senior Citizens. Honorable Lina is recognized. Comment, Madam Chair. Tama po yung tinuran ni Consel Merlo. Ako man ay bilang chairman ng komitiba ng ating mga lolo't lola, talagang gustong-gusto natin. Yun din ang isa sa hinahangad ko na mabigyan o mapasama ang lahat ng ating mga lolo't lola at tulad mo rin, sana makasama ka na rin. Ako, okay lang. Yan nga, ay sabi mo, yan ay karapatan ng bawat senior citizen na. Basta naging edad 60, ay walang mahirap, walang mayaman. Ika nga'y walang titignan. Ano po? Sa palagay ko, sa committee hearing na lang, na hindi na tayo humaba, dahil itong ating programang inilaunch, itong ating local pension, inversion, na taon na ito ay kasabay ng iba't ibang programa rin para sa PWD, Tugon, Solo Parents. So, yung ating pondo ay talagang ini-scatter o hahati-hati sa mga bawat sektor. Kung kaya naman, alam naman natin na ang ating pondo ay hindi ganoon kalaki. Bukod sa meron pa tayo mga scholarship din. So, ako naman iba sang-ayon ako. Ang bottom line ako isang-ayon at suportado ko na mabigyan lahat ang ating senior citizen. Siguro mapasama dito sa ating local pension. Thank you, Pare Mike. Sa binanggit ni Pare Mike, ay nakita ko rin. Siguro, ito'y mga anak. Mga anak itong problemang ito. Dahil binanggit nga ni Pare Mike, ang PWD, hinahati-hati.
ang iba pang mga sektor. Siguro, bakit kinakailangan hati-hatiin? Bakit hindi kinakailangan na ibigay na kung yung mga dapat sa kanila? At may mga national law. So, kung ang national law ay naririyan at may pagkukulang, siguro, tama yung ginagawa ng ating mayor, sinasagutan yung pagkukulang na national. Pero, ang tanong ko nga Madam Chair, yung bagang pagsagot natin ay tunay na lahat. Dapat siguro tingnan natin kung tayo sasagot na rin lamang, ay lahat din na natin at nang hindi ho tayo magkaroon ng mga problema sa mga tanungan na hindi naman ho natin masagot ng direktahan. Katulad sabi ko nga, Madam Chair, manganganak ito. Oo. Madam Chair, ang sa tingin ko lang, ang importante, sabi nga, tunay na maraming bayan ang naiinggit sa ating minamahal na lungsod sapagkat tayo ang isa sa may mga ganitong programa. Ang importante ay nasimula na sa pangunguna ng ating magaling na alkalde ay nasimula na itong mga programang ito. Hindi pa man nalalahat, pero ako'y naniniwala, darating ang panahon na lahat ay makikinabang. At ito na may alam kong nagkakaisa tayong lahat para sa matugunan yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Yun lamang, final comment. Thank you. And then sa committee hearing na lang, make sure na attend ka kung Selmer Law. Basta ito kayo imbitado. Siyempre, of course. Thank you, gentlemen. Honorable Toledo is recognized. Ito, may tanong yata. Thank you, Madam Chair. In addition lamang po sa privilege speech po ni Consel Merlo at saka po ni Consel Mike, I would like to recommend a solution po sana kung pwede nating mailagay sa ating ordinansa ng mga quarterly pensions ng iba't ibang sektor na magkaroon tayo ng annual monitoring. Kasi syempre po, may nangyayaring sila po ay nawawala na or namamatay na at kailangan ding palitan doon sa ating listahan ng mga senior citizens, PWDs, and other beneficiaries po natin. Pag po, Madam Chair, meron kasing computation, for example, 100 PWDs yung pwedeng bigyan dahil ito lamang yung budget na kaya ng atin pong local government. And pag hindi po natin na-reach yung 100 na PWDs na yon annually, kinakailangan yung atin pong CSWDO ay palitan or punuin yung listahan na yon. At alam naman po natin na dito po sa lungsod ng Lipa ay meron po tayong almost 6,000 PWDs na mga lipenyo po. And hindi po lahat yon, aminado naman po tayo na hindi po lahat yon ay nagiging beneficiary po natin. But then again, the local government is trying our best na mabigyan po lahat. And yun po yung isa sa nakikita ko pong pwede siguro maging solution na i-mandate na rin natin sa mga offices na nag-handle dito na bukod doon sa kanilang monitoring kung sino yung mga nabibigyan na yun, ay magkaroon din ng mandatory na application para doon sa mga hindi pa po kasali sa atin po mga beneficiaries po, Madam Chair. Thank you po. Madam Chair, reaction. Okay lang, nagkaroon ho ng kaunti pa hong kalinawan. Totoo ho, at tayo may buhay na saksi, na tayo lamang yata ho ang syudad na nagbibigay ng ayuda sa senior citizen. Sabi ho, based on the statement ng aking mga kasamahan. Ang tanong, bakit nangyayari iyan? Bakit sa kabila ng national law ay may mga senior citizen ang lungsod ng Lipa na hindi nakasama doon sa programa na inilaunch ng national government na kung saan sila nga nagpupundo? Bakit? Siguro, yan ang malaking katanungan. Dahil tayong narito sa local. Ako, siguro, yung sinasabi ko dati, dahil ito siguro naging sitwasyon, binabasa national government ang batas. Bawal ang
pensionado ng GSIS, SSS. Ibinaba sa city. Itong city, ibinaba sa barangay. Itong barangay, si Kapitan, siguro, ibinaba sa mga functionaries. Itong functionaries, pumunta. O, sa kanya-kanyang area. May functionaries na siguro, kung bakit hindi napalista. Ito, kaibigan ko ito. Puntahan. Ito, kamag-anak ko. Ito, chismosa, hindi ko pupuntahan. Ito, kalabang kaaway namin. Ito'y dating kalaban ni Kapitan. Hindi napuntahan. Yung isa, malayong lugar. Isang araw na, makikita ko rin. Hindi napalista. At ito namang mga senior citizen iba, katulad nga ng aking ina, I mentioned na aking ina, nagtataka noon, bakit hindi siya kasama? Ang tanong ko sa kanya, ay ikaw ginaatid ng meeting, patawag ng sa meeting ng senior. Hindi daw, ay hindi ka nakasama. Ibig sabihin, bakit nangyayari yan? At ngayon nga, dumami ang problema. At ang nangyayari ho sa akin nung pagkaalam pa, ito dapat din ang maimbestigahan. Namatay na yung isang senior citizen, papaltan para may substitution. May mag-asawang parehong senior, isa lamang ang kwalipikado. Bakit? Siguro itong mga katanungan ito ang dapat po nating masagot. Upang sa ganun nga ako, Madam Chair, ay matapos na ang problema ng ating mga kababayang senior citizen ngayon na hindi beneficiaries at senior citizen bukas at sa isang araw. Comment. Okay, Honorable Angeles, you are recognized. Thank you, Madam Chair. Gusto ko lang po sagutin yung inquiry ni Consel Merlo Silva. Kung bakit po, bakit nga ba hindi nakakasama ang lahat ng senior? 60 years old ka na, hindi ka pa tumatanggap sa gobyerno. Unang-una po, ay yung pong ating senior citizens law, ito po limited lamang sa mga senior citizen na hindi kayang buhayin ang kanilang mga sarili. Sino po ba ang mga senior citizen sa ilalim ng batas? Ito po yung mga senior citizen na hindi po kumikita ng mahigit na 60,000 sa isang taon. Ito lang po yung mga senior citizen na wala pong trabaho. Kung may trabaho mo at pinagkakakitaan, kulang na kulang. Hindi po kayang lahat bigyan ng gobyerno ang lahat ng senior citizen sapagkat limitado lang po ang pera ng gobyerno. Ang gusto po ng gobyerno, yung kanyang limited resources ay magamit doon po sa mga nararapat. Ngayon, dito po sa atin sa lungsod ng Lipa, nagmagandang loob ang ating syudad na i-honor yung mga senior citizen dahil sa kanilang contribution sa society. No? Kaya naman ay nagkaroon tayo ng ordinansa na yung mga senior citizen ng Lipa na hindi kasama sa national ay bibigyan na rin. Magkano galang ho yan? This is just a, maliit lang, pero yung feeling ng senior citizen ay naaalala, kahit hindi nila gaano kailangan ang pera, ay masaya po sa kanila na pinapahalaga ng kanilang pagiging senior citizen. Kaya, yan po ang dahilan kaya hindi lahat ng senior citizen ay tumatanggap ng local pension natin. At yun naman pong senior citizen na kasama sa national, ay talaga pong hindi sila bibigyan. Bakit? Baka po ito ay maging dahilan para ma-disqualify sila na pagtanggap ng pension sa national. Alam naman po natin, kahit saan po natin daanin, pag sa national po kayo tumatanggap, una-una, baka mas malaki at mas matibay ang pondo. Kasi ito po isang batas na Laging ito ilalagyan ng budget. Dito po kasi sa atin sa local, hindi rin naman natin maiiwasan. Ayon na rin po sa inyong obserbasyon na baka ito po minsan ay napipili. Dahil halimbawa, kung ang papipiliin mo isang politiko at ikaw ay kontrang-kontra, ay mas malamang sa hindi ka piliin dahil sa nagkakaroon ng emosyon. Wala hong problema kung isang politiko o isang leader na pipili ng mga senior citizen ay walang halong pamumulitika at very objective yung kanyang pagkuha ng mga senior citizen. Kaya ito po ang dahilan kaya hindi lahat na senior citizen sa Lipa ay nakukuha maliban na lamang kung talagang siya hindi naman siya naman ay hindi tumatanggap sa national
at hindi pa rin nakakatanggap dito sa local, exception ho talaga yan. Dapat ho talagang isama sila. Pero they are already receiving benefits of the national government. I think it's just fair for everyone na wala nang makadobleng tanggap na national at local na hindi sila muna isama pansamantala. Madam Chair, binanggit ni Paring Gali, ni Quezal Gali, na tayo ay may ordinansa. Ibig sabihin, at meron naman sa ating mayor at sa implementor, ibig sabihin, hindi na i-implementa ang ordinansa ng husay dahil may mga kababayan tayo na hindi na-avail yung sinasabi ng ordinansa. Ngayon, ang problema po ay sa pag-i-implementa ng ordinansa. Yes. Kasi, paano natin masabi may ordinansa? May disbursement tayo. Sabi mo kanina, sabi ni Quezal Gali, may ordinansa. Okay, tanggap natin. Ay bakit may mga nagre-reklamo? Ibig sabihin, hindi masyadong naiipatupad ang ordinansa. Ano ang problema? Yun siguro, ang isa pa rin tingnan nating anggulo. At kung maaari, tingnan mo nakikita ko, Madam Chair, national government may programa inadapt ng local, which is na anong nangyari, yung mga hindi naging kwalipikado, kulang pa rin ang pondo, ay bakit kinakailangan itong national government ay iilang senior citizen ng LIPA ang maging beneficiary ng programa? Ba't hindi lahat ng taga-LIPA? Ngayon, tayo nagmagandang loob. Ay baka naman po pwede rin, isama rin na itong mga natanggap ng local ay patanggapin na rin sa national para lalong mas masaya ang senior citizen ng LIPA. Yun ay, tingnan din natin ang isang kagulo. Pagka ganun ang gagawin natin kung Merlo, hindi naman tayo kung sa kwan maayos na paggamit ng pondo ng LIPA. Kung ipamimigay na lang natin doon sa, paano naman yung ibang mga may sakit? Ibig sabihin ko, hindi naman pwedeng ipamigay lahat sa senior citizen. Yun lamang tama, na lahat ay naabot ng ating mga pondo. Ngayon, yung pong problema natin, hindi po sa ordinansa Ang problema natin ay yung pag-implementa. Katulad kamukha kanina, may lumapit sa akin, 75 years old na, ni minsan hindi pa nakakatanggap. Of course, yun naman ay may kaya. Hindi niya na-expect makatanggap siya ng pension sa national government. Pero, nagpunta pa rin dito. Kasi ang kanyang asawa tumatanggap sa local pension. Parang masaya din ang mga yan na kahit papaano ay may nakukuha. So, pinadala ko sa ating CSWD. At titingnan ko ngayon ang resulta kung by his age, kung sa edad pa lamang niya, ay siya i-entertain na maisama sa local pension natin. So, malalaman natin yan. Siguro, ang pinakamaganda nito, Madam Chair, ay magkaroon tayo ng committee hearing, maipatawag ang CSWD, maipatawag ang presidente ng senior citizen kasi may mga reports na dumadaan sa akin na kailangan pa daw ng birth certificate, kailangan pa daw ng ID. I mean, pag tinignan mo ang isang tao at yan ay kuba na at lulugo-lugo na, imposible hindi senior citizen. At least, yun lamang affidavit ng isang barangay captain o isang taga-barangay na kilala ko ito. Kasi most of them, pag minsan ang problema, walang birth certificate o walang ID. Siguro, ang the best lang na substitute dyan is certification from the barangay that he is a resident of LIPA. Kasi yun po ang limitasyon na siya dapat residente ng LIPA. And I think we should do away with a requirement of a birth certificate if that senior citizen person ay wala pong rehistro. Kasi halos dininay na natin sila ng benepisyo ng ordinansa. Siguro doon sa amendment natin, ma-define natin yung mga hindi na natin na requirements. Endorsement lang at ibabouch na lang na isang taong barangay o reputable person na siya ay isang senior citizen. Yun lamang po, Madam Chair. Sana mapasama po itong aking opinion sa pag-hearing tungkol dito sa pag-amyenda ng ating ordinansa. In addition to that, Madam Chair, siguro patawag din natin ang national government, lalo na siguro regional DSWD
or kahit o national. Upang sa ganun, makita ho natin, targetin natin na kung maaari, ang lahat ng senior citizen na sinasabi na national law ay maging beneficiaries noong national law. At yun naman sinasabing ordinansa na ang alam ko yata, laging nababanggit, na yun daw mga senior citizen na pensionado ng JSI, SSS, o kung ano man, ay yun ho ang ina-adopt natin. Yun ho ang nilalagyan ng pondo ng national. Ibig sabihin ho, kung ma-adapt or mabibigyan ho ng national government ng pondo para sa senior citizen, ay ang aking nakikita, yung ibang pondo na ginagamit natin para ipamahagi sa mga senior citizen na dapat ay responsibilidad ng national law, national government, ay siguro pwede nating ilagay sa ibang pondo, Madam Chair. Sana maisama yon sa pagtalakay ho ng komitiba. Ipatawag ho ang national agency na nakakaalam at kumari nga ho, pati na yun yung commissioner ng senior citizen. Dahil, Madam Chair, nakikita ko ho, iba yung sinasabi sa Facebook noong commissioner ng senior citizen at iba rin ho yung sinasabi noong mismong mga DSWD, Madam Chair. Parang may labanan ho ang dalawang yung commission at yun hong agency. Kaya, Madam Chair, atin hong palawakin na ito. Alright, thank you po. Any other privilege? Honorable Morada is recognized. Thank you, Madam Chair. Nais ko lang pong hingin sana ang tulong at suporta ng aking mga kasamahan sa Sanggunian. Meron po kasing lumapit sa atin na isang foundation, AY Foundation. Ito ay mula sa Yuchenko Family Foundation. Sila po ay nag-offer na magbigay sa atin ng high-end na hospital beds. Makikita po natin ng picture, yung next po. Yung sunod po. Yan. Magdo-donate po sila sa City of Lipa ng hospital beds na magagandang klase. At ito po ay kanilang ginagawa para makatulong sa iba't ibang mga ospital na owned by the city government or other municipalities. At masaya po tayo natanggapin ang kanilang offer na tumulong para sa ospital ng Lipa at sa Granha, lalo na para sa mga buntis natin. Baka makakatulong ito na madagdagan ang kama ng mga buntis at magandang klaseng kama, maganda rin daw ang foam. Kaya masarap po sa pakiramdam na napili po ang lungsod ng Lipa. Wala ho silang ibang hinihingi kundi requirements at nagawa na rin po ni Dr. Siasoko. Ang isa na lang po ay resolution lang, requesting them para naman ma-honor din natin ang kanilang magandang adhikain. So, Madam Chair, mamaya po sa other matters, ako po ay magpapasa ng isang resolution para po mai-process natin ang kanilang tulong sa lungsod ng Lipa. Maraming salamat. Okay po, thank you. Matter brought up is referred to the Committee on Health. Privilege. Honorable Rocafort is recognized. Sino ka? Rocafort po. Gusto mo ka maging last term? Gusto mo ikaw last term? Ako na si Mike Lina. Gusto mo? Madam Chair, honorable members of this august body, sa akin pong gusto mo maging last term, si Mike Lina. Magandang umaga po, Konsehal Mikey, magandang umaga sa inyo pong lahat. Madam Chair, as we go on dun po sa hearing natin sa SNR, isa po sa recommendations namin ng kasama po ang City Permits Office. Ang nakita po natin, Madam Chair, tayo po ang author ng Philippine Lipeño First Policy ng Lipa na nagpa-prioritize na dapat ay 70% ng empleyado ng mga kumpanya sa Lipa ay Lipeño and the remaining would be non-Lipeños. May mga establishments pong nagko-comply pero ang hindi po natin na monitor, Madam Chair, ay yung mga
agency. Noon pong panahon ni Mayor Oka Gosos, nag-author po tayo ng ordinansa na nire-regulate ang mga security agency sa Lipa. Doon po sa ordinansa na iyon, nung inamyendahan po natin yung investment code, ay ni-require po natin na pag ikaw ay may security guard na 10 pataas, kailangan magtayo ka po ng satellite office sa Lipa. Dahil ang nangyayari po, pagka ikaw po ay pagka mga malalaking kumpanya ay kumukuha ng mga agency at ang mga agency po ay taga-ibang lugar, nagbabayad po ang mga taga-Lipa na kumpanya sa agency. Ang income po nito, Madam Chair, ay napupunta kung saan ang main office ng agency. Kung ito po ay Quezon City, LGU ng Quezon City po ang nakakakuha. Maingay ho, Madam Chair. Maingay. Akala ho nila nasa kampanya pa. Yeah. Maingay. Pwede na ho. Please go ahead. Salamat po. Sayang. Sana nagdala ice cream si Consel Aris at masarap yung ice cream yata niya. Ngayon, Madam Chair, gusto po natin yung ordinansa natin ng security guard ay isama na po natin ang lahat ng agency na mayroon sa Lipa. Yun lang, dahil ito po ay ibang mga agency. Ang security guard po kasi mas malaki ang sahod. Hindi po siya minimum na 540 o 520. Nagre-range po ang sweldo ng security guard sa 700 pataas. Ngayon, ang pag-aaralan lang po natin, ilang number ng empleyado na dapat magkaroon ng satellite office sa Lipa. Nang sa ganun, yung pong mga empleyado nating taga-Lipa, hindi na po kailangan pumunta ng main office nila sa Quezon City, sa Maynila o sa ibang probinsya para lang mag-report. May papupuntahin na po silang tao dito para dito ayusin at isubmit yung report ng ating mga empleyado. So, makakatulong din po ito sa pagtaas ng income ng ating pong syudad dahil magtatayo po sila ng satellite office dito sa Lipa, kukuha ng mayor's permit, magbabayad ng regulatory fee, Madam Chair. So, Madam Chair, I move na ma-refer po ito sa committee. Noong pong sa agency, nung panahon ni Mayor Oka, ini-refer po ito sa akin. Bahala na kayo kung saan nyo gusto i-refer. Kaya lang kailangan ito po ay sa lalong madaling panahon para po magkaroon tayo ng hold sa mga agency. Pati yung agency, Madam Chair, ay ma-require natin na 70-30 ang mga empleyadong kinukuha. Kasi, ang naging problema po, nagko-comply po ang mga kumpanya sa mga requirements natin, yung Lipenyo First Policy. Halimbawa po, SNR, 80 ang empleyado. So, 65 sa 80, Lipenyo, the remaining non-Lipenyos. Pero lingid sa kaalaman natin, mas marami yung kinukuha nila sa agency. Maintenance, mga merchandisers. So kung 80 ang direct employed nila, 150 naman yung empleyado sa agency. So ito po ay hindi patas. Dapat, pati sa agency, ma-require po natin na mag-comply sa ating 70-30. Pwede nyo po siyang i-refer, i-consolidate na lang, Madam Chair, doon sa hearing na ginagawa po namin. Kasi isa po ito sa findings namin. Para ma-implement po natin by next year na pati agency magtayo ng satellite office dito. Alright po. Matter brought up by Honorable Rocafort is... sa social services. Is to be referred to the Committee on Trade and Industry. Okay. Fine. Thank you, Consejal. Fine. Privilege, Honorable Lina is recognized. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, meron lang po dito letter request
addressed to Sangguniang Panlunsod through Honorable Vice Mayor Camille Angeline Lopez. It's a reclassification request of Mr. Marius Aceron from agricultural to commercial use with a total area of 4,060 square meters at located at Barangay Talisay, Lipa City, Batangas, with a TCT number 072-2025-002413. Please refer po sa Matter brought up is referred to the Committee on Land Use. And another request po of Miss Patricia Angelica A. Angeles from agricultural to commercial use with a total area of 7,205 square meters located at Barangay San Celestino, Lipa City with a TCT number T-629. Again, Madam Chair, paki-refer po sa proper committee. Matter brought up is referred to the Committee on Land Use. Thank you, Madam Chair. Any other privilege? We now proceed with the reading of the minutes of the preceding session and approval of the same. Honorable Attorney Gali Angeles is recognized. Thank you, Madam Chair. I respectfully move to dispense with the reading of the February 20, 2025 special session and for the approval of the same. Any second? Seconded by Honorable Manalo Umali. Discussion, objection, hearing none. The motion is hereby approved. The minutes of the February 26, 2025 regular session is respectfully moved to have it hold in abeyance for the reason that the same is not yet available. Seconded by Honorable Silva Umali Manalo. Discussion, objection, hearing none. The motion is hereby approved. Thank you, Madam Chair. Thank you. Proposed ordinances and resolutions for second reading. Honorable Lina. Ito na ba? Honorable Silva is recognized. Good morning, Madam Chair. Upon the request of the Chairman of Committee on Housing, I move that committee report number on Housing 2025-012 from A to F be approved for second reading. Seconded by Honorable Lina Umali. Discussion, objection, hearing none. The motion is hereby approved for the second reading. Business for the day. May oral report po? Okay. For oral committee report, Honorable Rocafort is recognized. Madam Chair, I move that we adopt committee report on finance regarding the SK annual budget of Barangay San Jose, San Isidro, Barangay 3, San Carlos, San Guillermo, Barangay 4, 9A, and Barangay Bolaknin. For approval, Madam Chair. For adoption. Seconded by Honorable Morada Umali. Lina. Discussion. Objection, hearing none. The motion is hereby approved for the second reading. We now proceed with the business for the day. Business for the day. Number 1, letter of the City Mayor, Honorable Eric B. Africa, endorsing to the August body the Board of Trustees of Hospital Nalipa resolution approving the fee for service rates of medical consultants at the City Hospital Systems Office effective January 2025. Refer to the Committee on Health. Number 2, annual budget of the Sangguniang Kabataan of Barangay Bolaknin. Refer to the Committee on Appropriations. Number 3 to 8, various reclassification requests. Refer to the Committee on Land Use. Number 9, letter of the City Administrator Ronel Sarmiento, addressed to the Honorable Sangguniang members
forwarding the request of Mr. Juan Teodoro Katigbak for the issuance of a special use permit for the proposed warehouse. Refer to the Committee on Land Use. Resolutions and ordinances for the third and final reading. Honorable Silva is recognized. I move that we pass an ordinance classifying a property of Mr. Manolito Gonzalez of the 882 square meters from agricultural use to residential use located at Barangay Nasluba, Lipa City for third and final reading. Hoy. Any second? Seconded by Honorable Makala Lina Umali. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. I move that we pass an ordinance classifying a property of Mrs. Melinda Malitaw of the 240 square meters located at Barangay Marawoy from residential to commercial use for third and final reading. Seconded by Honorable Lina Umali Makala. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. I move that we pass an ordinance reclassifying a property of Miss Agnes Hernandez of the 290 square meter portion of the property with a total area of 1,290 square meters from agricultural use to residential use for third and final reading. Seconded by Honorable Umali Lina. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. I move that we pass an ordinance reclassifying a property of Mr. Pasiano Mangiat with an area of 387 square meter located at Barangay Lumbang from agricultural use to residential use for third and final reading. Seconded by Honorable Lina Umali. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Thank you. I move that we pass an ordinance classifying a property of Mr. Ernesto Salazar of the 883 square meters agricultural residential to commercial use located at Barangay Antipolo del Sur for third and final reading. Seconded by Honorable Umali Lina. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. I pray for the passage of an ordinance classifying a property of Mr. Jun Indaya with an area of 310 square meters from residential to commercial use located at Barangay San Jose, Lipa City for third and final reading. Seconded by Honorable Umali. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Honorable Rocafort is recognized. Madam Chair, I move that we pass a resolution approving the annual budget of the following SK Barangay: San Jose, San Isidro, Barangay 3, San Carlos, San Guillermo, Barangay 4, Barangay 9A. The same be approved for third and final reading and exempt from the three reading principle. Jointly moved by Honorable Silva, Toledo, Manalo, Morada, Angeles, Lina. Seconded by Honorable Umali Makala. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Yeah, other matters. Madam Chair, I move that we consider as urgent. Nasaan yun? Item number 2. The annual budget of Barangay Bulacnin. SK of Barangay Bulacnin, Madam Chair. For Any urgency. second? Duly seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I move that we pass a resolution approving the SK budget of Bulacnin amounting to 1,248,453.60. The same be considered as approved for third and final reading and exempt from the three reading principle. Jointly moved by Honorable Manalo, Morada, Silva, Lina, Angeles. Seconded by Honorable Umali Makala, Bautista, Toledo. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Madam Chair, please refer to the Committee on Approve the SK budget of 9, Santo Toribio, Bulaklacan, and Adja. Refer to the Committee on Appropriations.
please consider the same as urgent, Madam Chair. Any second? Duly seconded. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I move that we pass a resolution approving the SK budget of Barangay 9, 344, 450.60, Barangay Santo Toribio, 667, 329.30, Barangay Bulaklakan, 421, 720, and Barangay Adja, 485, 209.70. The same be considered as approved for third and final reading and exempt from the three reading principle. Jointly moved by Honorable Silva, Manalo, Morada, Umali, Lina. Seconded by Honorable Macala, Toledo, Bautista. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Thank you, Madam Chair. You are recognized, Honorable Silva. Other matters, Madam Chair. With regard to the request of Dr. Danilo Vergara, with regard to their request for the issuance of special use permit, Madam Chair, I move that this matter be considered as urgent. Seconded by Honorable Macala, Umali. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for urgency. I move for the passage of a resolution granting the special use permit for the proposed three-story building as bed and breakfast for second and third floors, lying in for the ground floor, located at Barangay Antipolo for third and final reading. Seconded by Honorable... Final na. Yes. Seconded by Honorable Umali Macala. Objection. Madam Chair, I move for a 1 minute. I'm declaring a recess. Ikaw mo muna. Aproban muna. This is another matter, Madam Chair. A special matter. Okay. So, there is no objection, no? The motion is hereby approved. For the final reading. I'm declaring a recess. Matters po. Honorable Morada is recognized. Ay, wait, may pending motion pala po tayo. Is there any objection po dun sa motion ni Honorable Silva? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Any other matters? Okay, please go ahead. Hinihintay yung isa. Sige. Madam Chair, with regard to the privileged speech rendered by the Honorable Gentleman from Antipolo, Mike Nina, regarding the request of Mr. Asiron, requesting for the reclassification of his property from agricultural to commercial use located at Barangay Talisay, Madam Chair, I move that this matter be considered as urgent. Likewise, the request of Miss Patricia Angelica A. Angeles, requesting for the reclassification of her property from agricultural to commercial use. Madam Chair, I move that this matter be considered as urgent also, Madam Chair. Any second? Duly seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I move that we pass an ordinance reclassifying a property of Mr. Marius A. Asiron from agricultural to commercial use with an area of 4,060 square meters located at Barangay Talisay, Lipa City, covered by TCT number 072-2025-0024-13 for third and final reading. Any second? Seconded by Honorable Umali Macala Lina. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Likewise, Madam Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying a property of Ms. Patricia Angelica A. Angeles from agricultural use to commercial use of a parcel containing an area of 7,200 square meters registered under the name of Rustico M. Tolentino, married to Abilina A. Manalo, located at Barangay San Celestino, Lipa City, covered by TCT number T-629 for third and final reading, Madam Chair. Seconded by Honorable Umali Macala. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Madam Chair, 1 minute recess. No, may other matters pa po tayo. Alin pa? You can, muna? Sit again, muna. sit Yeah, muna. sit muna. Yeah. We move forward muna. Any other matters? Honorable Morada is recognized.
Madam Chair, thank you. Regarding yung na-refer sa Committee on Health, with the permission of the Chairman on the Committee of Health, Madam Chair, I would like to move for the passage of a resolution requesting the AY Foundation through its President, Ms. Michelle Y.D., President of AY Foundation, and commending them at the same time for granting us hospital beds for the Hospital System 2 and Hospital System 1 hospitals of the City of Lipa for urgency, Madam Chair. Second, for the urgency. Duly second the Madam Chair. discussion, objection, hearing none, Question. what is your question, Honorable Silva? Madam Chair, siguro pwede na rin ho nating isabay. Yun hong, ito may siguradong ibibigay na ha. At narin na naman siguro yung resolution Commending. we are giving authority to the city mayor to accept that donation. Hindi naman kailangan. Ito lang okay lang. Is there no need na No need, no need. i-accept natin? No need naman. Ito lang request is good enough. Meron na rin letter. Ay magiging pag-aari na yun ng city. Pwede rin. Pwede mo rin. Diga? Gawin mo na rin. Oo. Wala naman mawawala. Sige. Ano go ahead. tama ano? Oo. Siguro isama na rin natin. Sige, Madam Chair. Giving ito. Ano? Madam Chair. Alright, is there any more comments? Wala na. Is there any objection? Hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I move that the same be excused from the three-reading principle and approved for third and final reading. Seconded by Honorable Loho. Jointly moved by Honorable Silva and Honorable Loho, seconded by Honorable Lina Umali Macala, Rocafort, Toledo, Manalo. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Madam Chair, yung naulit ni Consihal Merlo na acceptance, giving authority to the mayor. Madam Chair, I move for the passage of a resolution authorizing the mayor to accept the hospital beds from AY Foundation for urgency. Duly seconded. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for urgency. I move that the same be excused from the three-reading principle and approved for third and final reading. Seconded by Honorable Umali Macala, Rocafort, Lina, Toledo, Bautista, Loho. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Madam Chair, one last, Okay. no? Kanina, nag-privilege si Konsihala Nicole Ronquillo patungkol dun sa mga kaganapan sa buling-buling at umingay ito sa social media. Nais ko lang ibigay ang aking personal na pahayag, no? Ako po ay kinukundin ako yung mga nasaktan, yung mga pangyayari na marami ring nasaktan na nakasakay sa jeep. Kita ko sa litrato, marami yung nasugatan, maraming may mga dugo pa, marami yung nagkaroon din ng insidente ng pag-aaway. So sana po sa committee hearing na gagawin ay mag-isip tayo ng paraan na panatiliin yung tradisyon, pero at the same time ma-regulate natin dahil nakakasakit din. Nakita ko po may isang post sa social media, sa Facebook, pinag-uusapan tayo ng mga iba't ibang bayan, hindi lang dito sa Batangas, sa buong Pilipinas, dahil may nag-post at nakita ko sa comments, ganyan pala ang mga tao sa Lipa. Parang magulo, walang asal. So masakit po para sa akin na ganun ang maging pananaw sa atin sa tradisyon na maganda sana. Pero dahil nakuna ng video, may social media, sana mas maging maingat ang ating mga kababayan. At kung ano po ang magagawa natin para makontrol yung magandang tradisyon ay sana maayos at magawa rin sa committee hearing. Yun lang po, Madam Chair. Alright, thank you. Any other matters? Are you ready Chair. na? Okay. Comment also? Honorable Rocafort is recognized. Madam Chair, para lang po sa kaalaman ng lahat, yun naman po mga nasaktan, ay pwede naman silang magsampa ng reklamo kung sila po ay nasaktan dahil meron po tayong slight physical injury, serious. So, kung mapapatunayan po doon sa video na persahang binuksan yung mga sasakyan, yun po ay bawal. Pwede po silang magsampa ng reklamo doon. Siguro po dapat magkaroon tayo ng malawakang impormasyon
sa atin pong mga kababayan tungkol sa tamang pag-celebrate noon pong tradisyong nakasanayan ng mga Tagalipa. Pero kung ang layunin po, Madam Chair, ngayon pa lang po ay kung ang magiging rekomendasyon ng komitiba, hindi ko po gusto i-preempt, pero kung ang magiging rekomendasyon po nila ay itigil ang buling-buling sa lipa, ako po ay itututol. Dahil nung ako po ay bata, naranasan po nating mambuling. Ito po ay naranasan natin. Tayo po ay isa sa mga nakilahok noong bata tayo na mambuling. Bakit po natin ipagkakait sa ibang mga bata na maranasan nila yung tradisyong naranasan natin? Siguro po ay malawakang impormasyon at edukasyon sa mga tao tungkol po doon sa ating tradisyong pambubuling. Dati nga po, pinagbawal na ang pambubuling, ang ginagamit na tubig ay madudumi. May mga ihi. Pero ipinagbawal na po natin yon. Sumunod naman po ngayon ng mga tao. Siguro kulang lang po tayo sa impormasyon at edukasyon tungkol po sa tradisyong ito na nakasanayan ng mga Tagalipa. At doon po sa mga bumabatikos na hindi Tagalipa, wag po sana ninyong batikusin yung tradisyong nakasanayan ng mga Tagalipa. Sapagat ito ho ay bago ho kayo bumatikos, sana pag-aralan muna nila ang kasaysayan kung saan nag-ugat at bakit may buling-buling sa lipa. Siguro doon po nagkulang sa impormasyon at edukasyon kung tama ba ang ginagawa ng mga nambubuling o hindi. Kasi kung magpersahan mo kung bubuksan ng sasakyan, ibabato mo yung iyong mga ginagamit pambuling, masama ho talaga yun. At pwede hong nating kasuhan yung mga tao na gumawa noon dahil may mga nasaktan. Bawal po yun kahit anong mangyari. So, para po sa akin, pwede po natin siyang pag-aralan para tama po si Konsehal Mikey na maiwasan yung mga ganitong sakitan, pero ang nakikita ko po ay edukasyon. Pero yung i-regulate natin saan lang pwede magbuling o hindi rin ho para sa akin na ayon yun. Angkop yun na dito lang kayo pwede mambuling, dito hindi. Paano ho yung ibang mga barangay na gustong makilahok sa tradisyon na ito? Ito isang beses lang sa isang taon, Madam Chair, nangyayari sa lipa, tapos huhusgahan ng mga hindi Tagalipa na ganito ba ang mga Tagalipa? Samantalang hindi nila hinuhusgahan ang Yabangan Nights na kung saan mas marami ho ang naaaksidente sa ganitong okasyon. Pumupunta sila sa lipa para ho makilahok sa Yabangan Nights. Aba, ang kapal naman ho ng mukha ng mga hindi Tagalipa para husgahan tayo tungkol dito sa ginagawa natin. Huwag niyo ho kaming husgahan. Tapos napunta kayo rito para sa Yabangan Nights, kapal ng mukha ninyo. Hindi man ako kakandidato sa ibang lugar, kaya okay lang yun, Madam Chair. Hindi na rin tumuloy ang aking Konsehal Mikey Gobernador, kaya okay lang na awayin ko yung mga taga-ibang lugar. Alright, thank you po. Siyempre, bakit nila patitigil yung ating tradisyon? Ano ba naman sila? We understand. Away ko sila. Ano yan? Gigil si Abby. Madam Chair, it's already referred to the committee. Alam mo nyo, ang nakikita ko, palakihin ho natin ito. Thank you, Honorable Silva. Any other matters? Madam Chair, I move for the reconsideration of the request of Mr. Charlie Solano regarding the construction of a bridge located at Acacia Street in between Simple Joy's main building and Solano Hotel residences in Sabanglipa City. Madam Chair, I move for the reconsideration of this subject matter. Any second? Madam Chair, seconded by Honorable Umali. Discussion? Objection? Hearing none, the motion is hereby approved. Madam Chair, I move for the passage of a resolution allowing the
Sola Grande Realty Corporation to construct a bridge located at Acacia Street in between Simple Joy's main building and Solano Hotel Residences in Sabang Lipa City for third and final reading. Any second? Seconded by Honorable Umali. Objection? You are objecting? No. Okay, dagdagan. Okay. Okay, you are recognized. No more objection. Ang tagal na naman ho nating aring napakancel. Napatagal gawa ko. Madam Chair, please include in the final resolution the number 1 at take note kung gaano po katagal yung atin pong construction noong bridge. It should be on time. Kailangan hindi po siya ma-delay so that the area would be open for commuters. Mabilis po na madaanan agad. Number 2 ay yun pong dadaanan ng mga tao Safety issue. na alternative route kung ito po ay sasaraduhan natin. At number 3, Madam Chair, ay yung po mga safety measures habang ginagawa po yung bridge. The proponent is amenable all the request of Honorable Abior. And sana maging mabait na ang Solano. At sana nga po. Please. Oh. They are. Ha? Hindi, hindi nararamdaman. Please inform the Solano Matagal pa. management that we are very kind to him as a businessman. Hindi nararamdaman ng tagali pa. Okay po. Thank you. Is there any objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Any other matters po? Any second? The seconded session is now adjourned. Maraming salamat po.